we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan mahatod din mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate De Lovieres. 40 residensya sa syudad ni Naga posibleng maapektaran kan road clearing kan DPWH. LGU igwana man pigpe-preparar na relocation site para sa mga ini. Uya ang report ni Rosie Nieva. Haros 10 taon nang nagtitinid sa parting ini kan Barangay Balatas, Naga City ang pamilya ni Nanay Asuncion. Alagad sa ngunyan, daininda nalilikaya na mahandal urog na taposibleng saro sinda sa maapektaran in kaso po na kan DPWH ang road clearing sa nasambitan ng barangay. Bukas man subuot sinda Nanay Asuncion na magpa-relocate alagad kung tutugutan sinda kan gobyerno, dain na sinda marayo imbes iluluwas na sa nanindaan sa indang harong sa sukol na kaipuhan kan ahensya. Makikiulay po kami na kung pwede naman lang ipahuri ng pag magaba pa man kani. Sigun kay Kapitan Pedro Alan San Juan, haros 40 harong sa iyang barangay ang posibleng maapektaran ka na sambitan ng patrabaho. Apwara sa mga harong, igwapanin pirang edepisyo asin pribadong kampusanto sa Balatas na pwedeng maapektaran. Base sa abiso kan DPWH, pupuna na kuta na ini sa mas amay na panahon, alagad pigtugutan subuot kan ahensya ang pakiulay kan barangay na pagkatapos na sana kan Peña Francia Festival. Tuloy nagpa-receive na po din ng surat na ma-start na nga kan sa indang program, lalo si mga patrabaho dyan. Pig-receive ko po ito pero ang sabi ko mag-start kan sa indang trabaho and mag-urulay, pakapiesta na. Dakulaon pong problema pag sinda nagpuon na magtrabaho dyan, lalo ma-Peña Francia. Sa ngunyan igwa naman subuot ni pigpe-preparar ang lokal na gobyerno na relocation site para sa mga maapektarang pamilya. Padagos man na pigkukuananin pahayag kan news team ang 3rd Engineering District kan DPWH katakod ka nasambitan ng aktibidad. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Padre de pamilya sa Dalipay, Milaor, Camarines Sur, gadan makalihis na subuot tamaanin kitkilat mantang nakasirong sa trapal. Pinakahalangkaw na bagay sa open field, iyo subuot ang primerong pigtatamaanin kikilat sigun sa Pag-asa Camarines Sur. Alagad haraning bagay o tao digdi, posible man na maapektaran. Uyan report ni Jessica Kalinog. Haros day pa makatubod ang pamilya Almayda kan Barangay Dalipay, Milaor, Camarines Sur, naan sa indang padre de pamilya, mayo na. Sa kasagsagan kaya kan pagparaura na sinabayan paninkit kilat asin daguldol kasubanggi. Ang 52 anyos nindang Tatay Antonino, tinamaanin kikilat, mantang nakasirong sa trapal. Istorya kan matuang aki na si Ray, nagpapatubig sa umahan an sa indang ama komo preparasyon sa paglaag nin abono kinaagahan. Alagad kan mahatod na kuta siya nin pamanggihan kaini, nakahigda na sa daga asin mayo na nin malayan sa iyang ama. Takot na po. Arog nga ka nangyari na dapat mag-ingat. Tigsabihan na kaya yan si Papa na maguli na mauran nga yung kusugun. Kaso di man nag-iba may tigi-isip nga si mga manok data. Para darara kaya naman si mga manok digding mataman niya. Iyon na po yan, ang nangyari na po yan ay dahil na po yung pwedeng maibalik. Ang sa indang pagtubod, sa puon kanyog nagtama ang kikilat. Alagad din hulit na nakabugkos digdi ang trapal gamit an alambre. Posibleng nag-agi subuot digdi an kuryente kaya tinamaan an sa indang ama na nakasirong digdi. Paliwanag man ni Pag-asa Camarines Sur Chief Meteorological Officer Alfred Consulta, kung arin ang pinakahalangkaw na bagay sa sarong lugar, duman minatama ang kikilat. Alagad magin ang mga bagay o tao harani digdi. Pwede man na maapektaran, siring na sana ka nangyari kay Tatay Antonino. Si Flukang Kidlat, magkumasa na po na single flow, na saro lang. Parang octopus na may mga galamay. So pagtama naman sa nyog, itong ibang galamay kayang kidlat,
naapekto siya. May nag-agi sa baba, as in ito talaga pinakamikan kidlat, itong tinamaan talaga nyug. So naapekto siya, nagtago siya, nagsirong siya, dumasara niya sa highest object. Kaya ang paborable talaga kang kidlat, itong mga isolated highest object. Pirang ribong boltahe subuot ang darakan kikilat, kaya talagang delikado miski pa ang mga galamay kaini. Localized thunderstorm ang nangyari kasubang gisigon kikonsulta. Asin normal na phenomenon ini kung sain may nabibilog na maitom na panganuron o nimbus clouds na may darang uran asin kitkilat. Mag-alito na, kumbaga, lalo na kung nagpupumpo ng kikilat, maglaw na sarong. Yung pinaka-dabis na dapat na gibuhunta, lalo na kung naharanin kita sa open field. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pagkakaigwanin satellite market sa Barangay Pacol, Naga City, dakulang tabang bakusan na sa mga residente, kundi para mainaan man ang trapiko asin aksidente sa mga gilid kan tinampo. Uyan report ni Rosie Nieva. Bakong araw ka nakasanayan ng sitwasyon, maririsa na garo malinig asin mas mahewas na ang tinampungunyan sa parteng ini kan Barangay Pacol, Naga City. Kung dati kaya day basta nakakaagi ang mga lunadan huli sa wala tuong mga nagtitirinda sa gilid kan tinampo, alagad ngunyan, sulamenteng ang mga igwang permanenteng tindahan na sana ang mahihiling digdi. Ngunyan na aldaw formal na kayang pig-turnover kan lokal na gobyerno kan syudad ang satellite market sa nasambitan ng barangay kung sa indigdi na nagpwesto ang ibang mga paratyenda. Magayon po malinig na po niyo sa toyang tinampo, maanang mga nagbabasay-basay na mga paratinda. Si Marty naman, aminado na saro siya sa mga paratyenda na palipat-lipat nin pwesto sa gilid kan tinampo. Alagad ngunyan, mas marhay na subuot ang sa iyang kamugtakan sa laog kan bagong satellite market. Magayon po, maray, igo na po kami sa diring pwesto po. Igo na po kami itong garo, malipat-lipat po sa igo na po kami sa diring pwesto. Apar sa mga paratyenda, dakulang tabang man ang nasambitan ng satellite market sa mismong kita kan barangay, mantang dainaman kinakaipuhan kan mga residente na magpasiring sa Naga City People's Mall para magsaod. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Epekto kan labing init kan panahon na mamatean na sa man-iba-ibang probinsya sa Bicol Region. Mantang mga umahan sa Sorsogon, nahihilingan naman nin mga gatak. Uyan report ni Rosie Nieva. Sa labing init kan panahon na namamatean puun pa kan mga nakalihis na aldaw, nagpuunang magkaigwaning gatak ang mga umahan sa Banuaan kan bulan Sorsogon. Huli kay ni nagpaapod na ni emergency meeting ang bulan Agriculture Office kay ibanan ang National Irrigation Administration asin mga paraoma. Obheto kay ni na pag-ulayan ang mga lakdang na dapat gibuhon nganing dainggayong maapektaran kan El Nino ang mga paraoma. Kabali na digdi ang paggibunin solusyon para magkaigwanin patubig ang mga umahan. Ang NIA nakausap din namin, ang sabi ng NIA, meron din silang request na water pump at doon ay hindi namin alam kung kakayanin ang water pump, lalo na kung saan tayo kukuha ng source. Sa probinsya manin Camarines Norte, nag-aasa man sa mga water pump ang pirang mga paraoma urog na ang mga daipig aabot kan serbisyo kan mga irigasyon. Arog kan ibang probinsya sa rehiyon, pirang aldaw naman kaya na namamatean ang init kan panahon sa Camarines Norte. Asinansiring na sitwasyon ang posibleng magpadagos pa subuot hasta sa katapusan kan Setyembre sigon sa pag-asa. Sa ibong kainidaiman subuot mamamatean ang pag-atak kan mga daga sa probinsya, hulita na mamatean man ang minsang pag-uuran tuyong hapon huli sa localized thunderstorms. Tayo dito po sa Camarines Norte at maging ang entire Bicol ay located at the eastern portion of the country. So hindi po tayo masyadong affected ng habagat unless na may bagyo po sa eastern portion. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Bicol Culinary Experience piglansar kan sarong organisasyon sa Magaraw, Camarines Sur. Pagluto kan man iba-ibang sikat na Bicolano dish, pigbida man sa aktibidad. Uyan istorya ni Chris Novello. Sa kamautan na urog pang may pabisto ang Bicolano dishes sa paagi kan turismo, sarong Bicol Culinary Experience ang piglansar sa Banuaan nin Magaraw, Camarines Sur, kan sarong startup group gikan sa Naga City. Sa aktibidad, igwano eksperyensyadong chef na pig-imbitaran. Sa iyong ipigtukdo sa mga partisipante, ang proseso asin sangkap sa pagluto kan man iba-ibang Bicolano dishes, siring man ang importansya kaini sa istorya kan Bicol Region.
Ang pagkakaiba ng Bicolano dish ko yan, manghang data palagi natin niluluto natin dito. Yun, kasi marami tayong nyug dito kaya yan ang laging magilagamit natin. Sa paagi kan travel tech startup na pigriar ng Dagwen, pwede nang maprobitsaran kan mga turistang mabisita sa Naga City, urog na sa maabot na Peña Francia Fiesta, ang Bicol Culinary Experience na ini. That helps travelers achieve authentic local experiences. We create experiences na in partnership with locals, with local tour guides to promote local tourism. Kinalas, bopis, kinunot asin sinantolan. Ini ang pira sa mga pigluto asin nanamitan kan mga partisipante sa ginibong aktibidad. Nagdala o man ang mga organizer na sa tabang kan pag-uprosir ng Bicol Culinary Experience. Urog pang mapapangatamaan asin mapepreserbar ang kultura asin pagkakabisto kan mga Bicolano. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga kapuso, padagos na mapauran sa pirang parte kan nasyon ang pigbabantayan na low pressure area asin habagat sigun sa Pag-asa. Huring nanotaran kan Pag-asa ang LPA sa sirangan kan Borongan Eastern Samar. Asin makakaapektar ang duwang weather system sa Southern Luzon asin haros bilog na Visayas asin Mindanao. Katakod kay ni mga kapuso daipo paglingawan na magdaranin payong ulitad sa datos kan Metro Weather. Pirang parte kan Masbate ang uuranon ngunya na hapon, mantang dakol na mga lugar sa Camarines Sur, asin Albay ang uuranon sa Banggi. Supply kan COVID-19 vaccines na pig-alokar sa Bicol Region limitado sana. Prioritization sa mga distribution kan bakuna sa mga LGU, pig-implementar man kan DOH hulidigdi. Uyan report ni Jessica Kalinog. Pigkumpirmar kan DOH Bicol Center for Health Development ang limitadong supply ngunyan kan bakuna kontra COVID-19 sa Bicol Region, partikularmente ang bivalent vaccines. Yung una po kasing dumating na bivalent vaccine sa atin ay donation po ito from Lithuania. Yung binaba po is nasa 300,000 doses lang po yun. So yung nakuha lang po na allocation ng Bicol Region is 11,760 lang po. Kaya ang naging sistema kan ahensya, nagkaigwanin prioritization sa ididistribuer na supply sa anom na probinsya kan rehiyon. Na iyumang rason kan dikit na bakunang na i-opresir ngunyan kan mga rural health unit asin city health offices. Ilan po yung naging request lang din po muna, mga RHUs. Yung lang din po muna yung mga binigay sa kanila. Kung naubos naman po nila agad yung kanilang allocation at yung kung sa iba pong munisipyo ay konti lang po yung nagpapabakuna talaga, yun nire-reallocate nila ito dun sa mga munisipyo na malakas mag-consume ng bakuna. Ang direktiba sa ahensya, maubos dapat ini antes matapos ang bulanin Agosto. Pagklaro man ni Dr. Briseño, daiman may expire ang bakuna ngunya na bulan, kundi kaipuhan sa nang maubos ang enot na inalokar na mga bakuna. Mayo man subuot nin reported na kakaibang side effect kan bivalent vaccines. Sa presente, mayo pa subuot nin kasyertuhan kung arin liwat may maabot na COVID-19 vaccines sa rehiyon. Kaya ang pangapodan kan DOH Bicol sa publiko, magpabakuna na mantang igwapan nin supply kaini. Apuera sa libre, dugang na proteksyon man ini kontra COVID-19 virus. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sarong non-government organization nagkundusir nin leadership training para sa mga Jóvenes Kabalena ang mga mauot na magdalagan sa sangguniang kabataan. Kwalifikasyon kan madalagan sa 2023 SK elections ipiglatag kan Commission on Elections. Ang detalya sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica. Kate, sigun sa Commission on Elections, susug sa layan SK o sangguniang kabataan, iyon nagsiserbing opisyales o tagapamayo kan katipunan ng mga kabataan na pigbibilog kan mga jóvenes edad 15 hasta 30 anyos. Duwang semana na sana antes bukasan kan Commission on Elections ang sa indang opisina para sa filing of candidacy kan mga maut magdalagan sa 2023 barangay asin SK elections.
Sigun sa Comelec Camarines Sur, Jóvenes edad 18 hasta 24 ang kwalipikadong magdalaga na opisyal kan sangguniang kabataan kasabay kan iba pang kwalifikasyon. Dapat po siya ay citizen of the Philippines and residing for at least 1 year immediately preceding the date of the election in the place or in the barangay where he or she seeks to reside. And also po, dapat qualified voter siya ng Katipunan ng Kabataan. Nagparehistro po siya dapat sa Comelec and able to read and write Filipino, English, or the local dialect. Pigtawan doon man kan opisyal na sa irarom kan SK Reform Law, an madalaga na SK Chairperson asin SK Kagawad. Bako dapat kaparyente o karelasyon hasta sa second civil degree of consanguinity or affinity kan si sayman na nakatukaw na national, regional, provincial, city, municipal o barangay official sa lugar na sa iyang dadalaganan. Po ang satuya pong constitution i-prevent ang anti-political dynasty, alagad po kaipuan po inining enabling law. Sa ngunyan po, ini pa lang pong SK Reform Law ang satuyang batas na igwang provision for anti-political dynasty. So ini-implementa na po sindangon yan. Sarong non-government organization man sa Metro Manila ang nagpasiring sa probinsya nin Camarines Sur nganing magkondusir nin tulong aldaw na leadership training na pig-apod na Taratakbo 2023. Ang mga partisipante, nasa 40 jóvenes sa probinsya na ang iba interesadong magdalaga na opisyal kan sangguniang kabataan. Mayor na pigtutulod kan aktibidad na ini ang pagkakaigwanin matibay asin may integridad na SK officials sa maabot na panahon. Yung pagpasok sa politika, hindi po talaga dapat siya magkaroon ng madumi o mapangit na imahe. Bagkus dito po sa paniniwala ni Hirayang Kabataan na ang kabataan ay bagong henerasyon po ng mga mahusay at may integridad na SK officials po ay maturuan natin sila na kung ano po dapat yung role nila and responsibility sa community po. Naglalao man ang grupo na sa pagtapos kan Taratakbo 2023. Preparado na ang mga jóvenes na magserbi nin tapat sa nasyon. Sa Agosto 28, Kate, ang puon kan filing of candidacy para sa 2023 barangay asin SK elections. Madurar ini hasta sa September 2. Para sa SK, mayor nahihilingon kan Comelec offices. An edad kan mga mapasa nin candidacy asin an sa konsinda rehistradong mga botante. En kaso man kaya na overage o underage an mga ini asin ay parehistrado, day nasubuot ini aakuon pa kan Comelec offices. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Ipinaoktaba muna kan National Grid Corporation of the Philippines ang nakatalaan kuta ng 12 oras na brownout sa aga, aldaw nin Sabado. Sa abiso kan NGCP, pig-reschedule ang nasambitan ng power interruption sa Agosto 21. Apektado kan nasambitan ng power interruption ang bilog na syudad ni Naga asin Siampang Banwaan kan Camarines Sur. Nakatalaan kayang magkaigwa nin preventive and corrective maintenance ang opisina sa Naga Substation. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Gadanan sarong paraoma makalihis na pagbabadilon kanday pa nabibistong persona sa barangay San Isidro, Castilla, Sorsogon. Sigun sa report kan mga otoridad, pasado alas 7 nin Banggi, kan makadangog nin magkakasunod na putok nin badil ang mga residente gikan sa harong kan biktima. Tulos man na naghagad nin tabang ang live-in partner kay ni sa mga pagtaraid na harong, alagad dain na naisalbar ang buhay kan biktima. Nakuha sa crime scene ang 7 basyo kan bala nin badil. Sa ngunyan blanco pa ang mga otoridad sa motibo kan krimen, mantang inaaram pa ang taong nasa likod kan nasambitan ng insidente. Huli sa nagpapadagos pang aktibidad kan Bulkang Mayon, pigabisuhan kan Department of Education Bicol ang pamayo kan mga eskwelahan sa Albay na pigagamit como evacuation center na magsagibo nin contingency planning. Siring man na makipagkoordinar sa mga imbweltong LGU, tanganing hilingon ang posibilidad na magamit na ang mga classroom para sa school year 2023 to 2024.
Kan nakalihis na mga taon, saro sa mga naging agyataan kakulangan ng classroom kan pirang mga eskwelahan sa rehiyon. Asin sa presenteng sitwasyon kan probinsya, posibleng makadugang pa sa kakulangan ng mga magagamit kan mga estudyante. Kaya yaon man ang posibilidad na magpautob man giraray nin alternative delivery mode siring kan modular o distance learning kundi pa talaga kakayano na makakondusir nin face-to-face classes. Ang maganda naman dito sa atin kasi kapag hindi talaga posible ang face-to-face classes, sinusunod natin yung policy na automatic mag-shift sa modular learning or distance learning. So ang pinaka-importante lang nito ay hindi mag-stop ang mga bata sa pag-aaral. Mga obra kan sarong Bicolano sculptor naggibo sa mga pinurot sa nang kahoy nag-aninin pag-umaw sa publiko. Kung paano ini pigigibo, aramon ta sa report ni Chris Novello. Nag-aninin mga positibong reaksyon ang mga surreal sculpture. Nagibo kan sarong Bicolano sculpture sa Tabaco City. Gikan ang mga obrang ini sa manaylain na parte kan punin kahoy na alang na asin pipupurot sa nakan skulptor na si Dan Zabala kan Tabaco City sa mga bulod o salog. Nakabali sa iyang mga nalilok na asin tinawanin buhay na disenyo ang mga figure kan mga anghel, Buddha, mga hayop asin na logo ni Jesus. Masasabi ko itong klase ng timbre ng klase ng paglililo ko yung siguro masasabing isang surreal. Kumbaga hindi yung literal na makikita mo sa mga naglililok na kumbaga sa akin yung para siyang abstract pero gusto ko kasi naiiba eh. Aminado ining dipisil ang pagbilog kan kada obra. Urog na tanakadepende sa iyang mga disenyo sa klase ka na pupurot niyang mga kahoy. Bulaning Hulyo sa presenteng taon kan makuha ni Dan ang second honorable mention sa 2023 GSIS National Art Competition kung sain pigbida niya digdi ang obra ni Daragang Magayon. Puon kay ito, mas nabisto pa siya sa dakol naman ang nagpapagibo sa iyaning manlain-lain na obra. Sa ibong kaini, yaon subuot ang pagpadangat ni Dan sa kapalibutan, kaya dawa doble ang sa iyang pagal. Dayon nanggad siya maputol ning kahoy, asin padagos na siyang mapurot kan mga alang na, o nalalapa ng parte kaini. Po yun po maganda, hanggat maaari ayaw ko yung puputol tayo kasi gusto natin magandang pyesa. Ayaw ko noon kaya legal po, kumbaga kahit DNR, okay kami na binababa namin sinako na kahoy, okay yan. Kasi wala naman tayong inaanong batas eh. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Kasado na ang liwat na pagbubukas kan Bishop Francisco Gainza Trade Fair sa siyudad ni Naga. Sa ika-13 taon kaini nakasentro ang aktibidad sa temang kaiba si Maria asin Cristo sa pagnegosyo asin pag-asenso. Pupunan ang aktibidad sa Setyembre 7 asin madurar hasta 18 sa sarong mall sa siyudad ni Naga. Piglalauman man na liwat na ibibida sa aktibidad kan mga lokal na negosyante an sa indang mga produkto. Kasabay kaini naglalaom ang simbahan asin iba pang mga katabang na ahensya na dakula ang maitatabang kaini bako sana sa ekonomiya alagad pati na sa pagpapabisto kan mga produkto kan mga Bicolano. Haros na sa 40 iguana, pigaataman kan sarong albayano. DENR may pagirumdum sa mga taong nagaataman nin siring na klase nin mga hayop. Uyan report ni Rosie Nieva. Apara sa mga ido, ikos asin iba pang pirming mahihiling na pigaataman kan mga tao, si Isay ang mahuna na sarong albayano ang magkakahilig man na mag-ataman nin exotic pet arog kan mga iguana. Siya si Danilo Sabalia kan Tabaco City na sa sobrang pagkahilig sa iguana, nagibo naman niya na mag-breed kaini. Ang iguana ang sarong klase nin reptile na nagpoon sa Central America, Mexico asin iba pang nasyon, nangunyan kinahiligan naman na atamanon kan mga Pinoy arog ni Danilo. Sa ngunyan iguana nin 40 iguana na pigaataman si Danilo. Sarong registered and licensed breeder man siya, kaya kada may ipapabakal siyang iguana, kasabay na kaini ang maninigong permit. Yun po ang kinaganda ng pag-alaga ng iguana. Kasi ang iguana, purong gulay lang kinakain. Madaling hanapin, kangkong, malunggay, kalabasa. Kumbaga sobrang low maintenance siya.
Sa parte man kan DENR Bicol, manlain-lain na permit ang tinatauninda sa mga nag-aataman nin exotic pet, mga nagbibreed, nagpapabakal, nag-i-import sa ibang nasyon asin nagdadakop. Antas na magtaong permit, pigsishare tuman subuot kan ahensya na may kapasidad, kaaraman asin marhay na pasilidad ang maataman sa mga ini. Ang batas naman po ay nag-aalaw ng captive breeding, commercial breeding, provided that it is meron pong permit na i-secure po sa aming opisina. Alagad tinawan doon man kan DENR na si Isay man na madadakop na igwang ataman o dinakop na mga exotic pets ang posibleng makulong o pagmultahon. Nilinaw man kan ahensya na daw pigtutugutan ninda ang pag-aataman nin siring na klase nin mga hayop, alagad yaon manggiraray ang mga regulasyon na dapat sunudon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. TikTok dance video ni Marian Rivera nagguno nin positibong reaksyon gikan sa netizens. Mantang fans ni David Licauco napabilib sa ipinasiirip na action scenes kan pigaan tabayan ng seryeng Maging Sino Ka Man. Uya ang report ni Don Jimenez. Trending sa social media ang TikTok post ni Marian Rivera na nagbabayli sa kanta ni Jessie J na Price Tag. Ang netizens da manapugulan na mapa-throwback sa Marimar days kan kapuso primetime queen da nga nag-request pa ni Marimar dance. Iniman ang kainot-inoteng solo TikTok dance ni Marian. Ipinasiirip na ang action-packed scene si David Licauco na maganap kumukarding sa pigaantabayan ng seryeng Maging Sino Ka Man. Napabilib man ang fans kan pambansang Ginoo sa pighampang na mala action star na role ni David na harayo subuot sa iyang role como Fidel sa Maria Clara at Ibarra. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, maging sa mga kapuso nyato abroad, ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Happy weekend mga kapuso! Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.